Yo, isang magandang hapon sa inyong lahat. Chinese Embassy magsasarado na daw. At itong mga Chinese diplomats aalis na ng bansa. Gaano katotoo yan? Mayroon pong pahayag ang mga Chinese diplomats na handa daw sila na umalis kung i-declare sila na persona non grata. Pero mayroon na pong deklarasyon itong Palawan, itong municipal town ng Palawan, kung saan dineclare na ang Chinese ambassador na si Jing Quan ay dineclare na persona non grata. Dahil malapit po ito sa itong Palawan, malapit po ito sa Kalayaan Group of Island, diyan sa Scarborough Shoal, kung saan nakuhaan tayo ng teritoryo noong panahon ni Noynoy Aquino. Kaya ayan, dineclare na po itong si Chinese diplomat Jing Quan na persona non grata. Pero ano ba sagot ni President Bongbong Marcos tungkol sa pagdideclare ng persona non grata sa mga Chinese diplomat? Ano ba sagot? O eto, pakinggan po ninyo si Auntie Claire. Mayroong pahayag si Auntie Claire. May moves from certain legislators na deklarang persona non grata ang Chinese ambassador over remarks he's been making. No! No! No ang sagot ng Pangulo. No! No. Kung na kailangan patapusin tungkol sa ganyang issues. So, sabi ng Pangulo, no. So he is strongly opposed to those moves. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador, no. Salamat po. Alright. So malinaw ang sabi ni Auntie Claire, sabi daw ni President Bongbong Marcos ay hindi niya gagawin yan na i-declare ang mga Chinese diplomats dito na persona non grata. O anong mga dinadada ng mga senators, ilang mga congressman at si Tariela? Bakit hindi ideklara ng Pangulo na persona non grata? Kasi delikado po yan. May impact po yan. At sinasabi ko na nga sa inyo ang ginagawa ni Tariela ay propaganda lang. Meron pang isang babala ang DFA. Eto. Ayan. DFA warns declaring Chinese diplomats persona non grata is a last resort measure. Nag-warning din po ang DFA. Yan po yung may mga may mga karapatan na magsalita tungkol sa foreign policy. Pero ano ginagawa nila? Hindi sila nagde-declare. Nagwa-warning pa nga sila Yan yung may mga karapatan tungkol sa foreign policy. Yan dapat yung pinakikinggan natin. Ayan, ayaw ni Bongbong Marcos na mawala, paalisin ang mga Chinese diplomats dito. Ayaw din ng DFA. So lahat ng mga magsasabi dyan na persona non grata, no bearing, walang kwenta po yan. Hindi ang pakikinggan ng Chinese diplomats. Saan po ba nagumpisa ito? Bakit umabot na sa ganitong punto na palalayasin na ang Chinese Embassy o mga diplomats dyan? Dito lang po, kay Tariela, sa ginawa niyang cartoon post, caricature ng presidente ng China. Diyan lang po nagumpisa. Hindi naman po usapan ito ng West Philippine Sea, South China Sea. Wala pong kinalaman yung sina-sina yan. Yung mga dagat dyan, walang kinalaman. Diyan lang po nagkakatalo sa caricature ni Tariela. Tapos, siyempre, kapag China, Philippines, nadadamay na yung West Philippine Sea na pag-usapan na rin. Nadadamay na yung South China Sea. Pero dyan lang po nag-umpisa yan. At yan lang yung inalmahan ng mga Chinese diplomats. Yung deputy
at ambasador ng China. Diyan lang po nag-umpisa. Pero dahil napunta na ang usapan na naman sa West Philippine Sea, siguro mas maganda na ipaalala ko sa inyo kung ano ang tunay na nangyari diyan sa Scarborough Shoal, diyan sa Kalayaan Group of Island. So, panoorin nyo po itong pagtutuos ni Enrile at ni Trillanes noong panahon ni Noynoy Aquino. So, eto. Pakinggan po ninyo. Who authorized you to make a backroom negotiation with the Chinese for this Scarborough? Yes, and the And you president. were telling me about treason, remember? Yes, and the That president the answered you directly that he authorized me. He told it in your face, Mr. President. What? Is that correct? Oh, that's correct. I accepted that because I did not know that you were authorized. But the fact is that I asked you, whom did you talk to in China? Ayun. I don't need to report to the Senate President, Mr. President. Oh. You have a duty to I'm not, report what you do as a O, yan na. Alam nyo ba na nung panahon na yan, 16 times nagpabalik-balik si Trillanes sa China. 16 times. Eto, para patunayan ko sa inyo. O, dito po sa AI, sa Google. Ayan, basahin natin. Si dating Senator Antonio Trillanes IV ay inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senate President Juan Ponce Enrile na nagpunta sa China ng 16 na beses noong 2012 para sa mga lihim na backdoor negotiation hinggil sa Scarborough Shoal standoff. Noong panahon po na yan, ay may standoff sa Scarborough. Ang mga biyaheng ito ay sinabing nagresulta sa pagkawala ng kontrol ng Pilipinas sa naturang teritoryo. After po ng mga biyahe-biyahe yan ni Trillanes, doon na tayo nakuhaan ng teritoryo. Na tinawag ni Duterte na isang akto ng pagtataksil o treason. Okay? Alam naman na ng lahat. Noong panahon ni Noynoy Aquino, 2012 yata iyon, naagawan tayo ng teritoryo. Alam ng lahat yan. No? Pero ano po ang ginawa ng mga dilawan at ni Noynoy Aquino? Noong si Noynoy Aquino ay bumaba na sa pwesto, anong ginawa nila? Nagsagawa sila ng propaganda. Noong panahon na yan, yung pagtutuos ni Enrile at Trillanes, marami nang naghinala kay Trillanes kung saan binenta nila yung isla dyan sa Scarborough Shoal. Binenta ni Noynoy, binenta ni Trillanes. Kaya nga nung bumaba na si Noynoy Aquino, hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Trillanes kung bakit siya nagpunta ng palihim. Palihim po yan Opo. Nung umupo si Duterte, saka lang natin nalaman yan. Palihim po na ginawa ni Noynoy at ni Trillanes. Yung pagbiyahe ni Trillanes na 16 times pabalik-balik habang may stand-off sa Scarborough Shoal. Dapat, kung ikaw ay, anong tawag nito? Envoy ng isang gobyerno, dapat bago ka umalis, nagpapamedya yan. Ako po ay pupunta sa China at kakausapin po natin si ganito at ang pakay po natin. Dapat kung envoy ka, ganun dapat, nagpapamedya ka para may transparency. Wala po, nilihim po yan. Kaya pinagdidiskitahan nung time na yan si Trillanes na binenta nila yung Scarborough Shoal. At noon nga nang bumaba na si Noynoy Aquino sa kanyang pwesto
at si Duterte na ang pumalit, doon nagsagawa ng propaganda ang mga dilawan at ang mga komunista. Ang sinasabi ba naman, kasalanan ni Duterte kung bakit tayo naagawan? Kasi hindi niya pinaglaban. Diba kung ikaw ay matino na nag-iisip, parang ang hirap naman paniwalaan. Mahirap talaga. Ang hirap intindihin noon. Nung panahon ni Noynoy naagawan tayo Tapos nung si Duterte na ang umupo, sinisisi na si Duterte. Hindi raw ipinaglaban yung Scarborough Shoal. Kasi ang ginawa ng administrasyon ni Noynoy, naghain ng reklamo sa arbitrary. Naghain. Wala namang pakialam ang China dyan. Hindi naman nila kinikilala yung arbitrary rules na yan. Kaya, nonsense. Sabi nga ni Pangulong Duterte, isang papel lang yan. Hindi yan po pwedeng pupunta si Duterte sa China kay Xi Jinping na papakita niya yung papel. Kukunin na po namin yung... Nag-usap nga sila sabi ni Duterte, pwede ba akong bumisita dyan, pumunta dyan sa Scarborough? Ang sabi ni Xi Jinping sa kanya, hindi pwede. Magkakaroon ng trouble. Magkakaroon ng trouble. So, sabi ni Xi Jinping, hayaan na natin sa mga anak natin yan ang lumutas dyan. Ang gusto ng China, negosyo. Negosyo talaga. Kita mo yung si Enrique Razon? Ayan, nasa balita. Nangungutang ngayon sa China para mag-expand ng business dito. Talagang trade partner natin ng China Kaya lang, patuloy nilang sinisiraan dahil sa utos at pakikipagnegosasyon nila sa Amerika. Dahil nakikinabang sila doon. Pera-pera po talaga Pera-pera. At noon nga, si Pangulong Duterte na ang nakaupo, patuloy yung propaganda nila na si Duterte ang may kasalanan kung bakit tayo naagawan ng teritoryo dahil hindi pinaglaban. Yan po ay isang pagtatakip lamang. Panlilinlang panluloko po sa taong bayan. Si Noynoy ang leader, nung naagawan tayo ng teritoryo. Sino dapat sisihin? Yung leader, yung mga leader natin, yung mga nasa DFA, ang presidente. Diyan sila dapat ang managot diyan. Wala pa si Duterte, mayor pa lang si Duterte noon 'Di ba? Tapos yung mga kasalanan nila, isisisi nila sa Duterte. Yan yung nakuha ni Bongbong Marcos Nakuha niya yan sa mga dilawan yung pinagdidiskitahan natin na baka nagkabentahan, natabunan na po. Hanggang ngayon, hindi sinasagot yan ni Trillanes. Sinong pinuntahan mo sa China? Sinong kinausap mo ron? Kanino ka nakipag-negotiation doon? Bakit ka pumunta ng China? Ano sadya mo ron? Hanggang ngayon, walang sagot si Trillanes dyan. Kaya yung pinagdidiskitahan, pinagdududahan natin siya na nagkabentahan, natabunan na. Dahil sa propaganda nila. Nasa Duterte na ngayon ang may kasalanan. Nakita nyo kung gaano sila katalino pagdating sa kabulastugan? Ito yung Kalayaan Island. Una, maliit lang to. Parang isang struktura lang na para sa pangingisda. Ngayon, tignan nyo. Ito na siya ngayon. Ayan, military base na. Military base. Ngayon, para mabawi natin ito, ang kailangan dito, gera. Hindi po basta-basta ibibigay ng China. O sige, sa inyo na yan. Hindi po pwede. Kailangan gera. Makipaggera tayo sa China. Ang problema, kung tatalunin natin ng China. Ilan na ang populasyon ng China ngayon? Billion.
Billion na, mahigit 1 billion na sila. Eh tayo ilan? 110, 115 million. Eh sabi nga, meron nga nagsabi, kahit suntukan, hindi tayo mananalo eh. Walang armas, mano-mano lang. Kahit suntukan, kuyog tayo. Billion sila. Tayo 110 million lang. No? Eh kung sasamahan mo pa ng armas, eh lalong hindi tayo uubra. Eh ilan lang ang sundalo at pulis natin? Ha? Versus sa sundalo at pulis ng China. Hindi natin kaya kahit sa gera. No? Pero may solusyon. Para mabawi natin itong teritoryo na ito, pwede mo bilhin. Sa magkanong halaga? Napakamahal na niyan. Baka kagatin ng China yan. O sige, nakapagpatayo na kami dyan, gumastos na kami. O ito presyo namin. Baka sakali ibenta. Yun ang solusyon dyan. Bibilhin mo ngayon. Wala na eh. Ha? Eh, pinakawalan ni Noynoy Aquino. Siya ang leader ng bansa eh. Oh, tapos isisisi kay Duterte. O, di ba? Isipin nyo nga. Ha? Ang dami nang nalinlang dyan. Ang dami nang naloko ng mga dilawan at mga komunista. Yung kagagawan nila, ibinintang nila kay Duterte, ayun, naniwala na. Yung mga tanga. Ang daming nagoyo dyan. Hanggang ngayon. O eto, merong sinabi naman si Robin Padilla. Ayan, may picture. Si Jing Kuan at si Baste Duterte. No? At si Robin Padilla. Ito yung sinabi ni Robin. Maraming salamat, Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang pagpapakita ng diplomasya sa gitna ng umiigting na hindi pagkakaintindihan at impluensya ng mga dayuhan. Narinig nyo? Ayan, mababasa naman ninyo sa screen. Impluensya ng mga dayuhan. Pag sinabi mong impluensya, hindi basta-basta, oy, diniktahan yung Malacanang. Oy, ganito gawin mo nga. Parang uutusan mo na lang ng paganon-ganon. Yung impluensya na yan, may kasamang pera yan. Pera po sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi simpleng impluensya yan. Na ito gustong gawin ko. Ito ang gusto kong gawin mo. Sa China. Ayan, gawin mo yan. Hindi po libre. Pera po yan. Alam ni Robin niya. Alam nila Senator Amy Bongo, nila Bato. Alam nila yan. Pero syempre, hindi sila magsasalita tungkol dyan. Dahil pwede silang mademanda. Pwede po. Kapag nagsalita na sila dyan. Alam nila yan. Ang mga senador, may intelligence fund din. May pondo yan sila eh. Pero maliit lang. Kaya nga nakakakuha ng impormasyon si Amy Marcos sa Malacanang. Mayroon din po silang mga intelligence funds. Mayroon din silang, pwede rin silang mag-hire ng mga secret agent, yung mga abogado, pwede rin silang mag-hire. O di ba, si Manny Pacquiao, ang daming abogado nung senador siya. Marami siyang hindi alam eh. Kaya ang dami niyang abogadong hinire. Ayan no, sinabi ng Chinese diplomat, itong si Chinese Ambassador Kuan, walang takot ang mga Chinese. Sila na nagsabi, ready sila if ever paalisin sila ng mga buaya na yan. Chinese officials iginiit na handa silang isarado ang Chinese Embassy sa Pilipinas. So, anong nangyari? Kahit i-declare ni Soto yan, kahit siya lang mag-isa o buong Senado, wala rin. Hindi naman sila kasi legislative sila. Ang foreign policy ay executive work, trabaho ng executive. Kapag dating sa
foreign policy, walang karapatan, hindi authorized ang legislative. Kaya, propaganda lang din yan. Yung kay Tulfo, kay Risa, kay Kiko, kahit kay Soto, propaganda lang po yan. So, yan po ang totoo. Sa mga hanggang ngayon ay naloko ng mga propaganda na yan, mag-aral kayo. Pwede naman, pag-aralan nyo yung history niyan. Kung may time kayo or kung interesado kayo. Kaya lang, mukhang wala namang interest ang mga Pilipino. Ang gusto lang nila, nakarelax, manonood na lang ng balita, yun na lang. Kung ano yung mapanood nila, hindi talaga sila nagre-research. Dapat bigyan nyo ng time. Kasi ang pinapanood lang, mga funny video, yung kung ano yung mga nakakatawang video, doon tayo mahilig. Tapos mga crush nilang K-pop artist. Diyan nauubos yung oras nila sa maghapon. So, siguro, panahon na para maging aware kayo sa mga nangyayari sa ating bansa. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you pa next time. Bye-bye!